So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, mukhang napiko na nga po ng tuluyan. Mukhang napiko na nga po ng tuluyan mga minamahal. Itong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mukhang napiko na siya kay Sara, kay Bato, at kay former President Duterte at sa mga dilis. Kasi ganito mga minamahal, ang ini-insist ni Bato, ni Duterte at ni Vice President Sara Duterte na parang tila baga hinahayaan natin na mag-rule ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas kahit wala na po itong jurisdiction sa ating bayan. Yun po yung paulit-ulit na sinasabi, sinasambit, sinasambulat ng mga Duterte dito sa ating administrasyon. At tinitira nila si DOJ Secretary Boying Remulla. So ngayon mga minamahal, bumuwelta po. Bumuwelta mga minamahal. Itong si Jesus Crispin Remulla, ukol nga po dito sa kanilang mga ginagawang false accusation. Actually mga minamahal, yung ICC, just to be clear ha, wala naman po talagang jurisdiction ngayon. Pero, hindi po pwede nilang maitanggi or pwedeng pigilan ang magiging investigation noong 2016 hanggang sa tayo ay nag-withdraw. Kasi nung panahon na yon, tayo po ay miyembro ng International Criminal Court. Yun po yung hindi nagigets ng mga Duterte na porket nag-withdraw na tayo, hindi na po sila pwedeng silipin sa mga inhumane and heinous crime na committed during the bloody drug war or the height of extrajudicial killings nung panahon nila. Hindi po pwede yung ganun. Pero may paglilinaw dyan si DOJ at meron po siyang buwelta kay Bato at lalong-lalo na sa mga Duterte, especially kay Sara Duterte. Okay, panoodin nyo tong balitang to, mga minamahal. Wait lang. Nilinaw ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na walang nilalabag na pulisiya o isinusuko ang pamahalaan. Ito ang sagot ng kalihim sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pulisiya ng Marcos Administration na pinapayagan umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Wait lang. Actually, yung pag-withdraw ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court, sila lang naman po yung may gusto. Yung mga Duterte lamang po yung may gusto nun. Ayaw po yun ng taong bayan. Pero wala tayong magagawa. Presidente, makapangyarihan. Anyway, yun. So ito po yung naging buwelta ni DOJ Secretary Boying Remulla. Umano ang mga dayuhan na manghimasok o makialam sa domestic affairs ng bansa, partikular sa issue ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito. Kaya, that's a political statement more than anything else. Kaya lang yan. Yun lang yung kanyang political line na sinusunod. Dagdag pa ni Remulla ang pahayag nito kaugnay sa Interpol na posibleng magsisilbi ng warrant of arrest dito sa Pilipinas na hindi nila pakikialaman ay dahil may commitment tayo bilang miyembro nito. Pero ang aktwal na hakbang sa pagsisilbi ng arrest warrant ay pag-aaralan pa nila sa ilalim ng ilang kondisyon. Hindi naman po kasi tayo nag-withdraw sa Interpol. Meron po tayong commitment dito sa Interpol. Dahil unang-una, pag tayo yung nag-ask, pinoprovide naman po ng Interpol. Tapos pag sila yung mag-a-ask, hindi natin gagawin yung kanilang sasabihin, bullshit yun. Nahuli si Teves, bakit? Because of Interpol. Diba? Kaya nahuli si Teves dahil sa
Interpol, International Police. So, hindi pwede yung tayo lang yung request ng request, tapos pag sila yung nag-request, hindi po natin sila pagbibigyan. Bullshit po yun. At isa pa, bakit hindi mo na lang padaluhin itong si former President Duterte, yung ama mo, at itong si Senator Bato de la Rosa sa House Quad Committee. Ipaliwanag nila yung side nila. Although hindi naman sila pinipilit, 'di ba? Pero dapat sana umattend sila. Ipaliwanag nila yung sarili nila. Kung inosente nga ba sila. Kasi pagkakataon na nila 'yun para ipaliwanag kung ano nga ba yung views nila. Kung ano yung side nila. Kasi sa nakikita namin, yung mga Duterte is killers. Oo, mga minamahal. Biruin mo, naging accomplishment yung 20,000 na mga namatay nung panahon, nung first year pa lamang po, unang taon ng iyong ama. At base sa mga statement ng iyong ama, sabi niya, I don't care about human rights. Wala daw po siyang pakialam sa usaping human rights. Yan po yung sabi ni former President Duterte. So ngayon, na sinisingil po ng batas, itong ama mo at yung mga nag-commit ng crime, kung meron man, well actually meron, pero syempre, sundan pa din natin yung rule of law and due process. 'Di ba? Ito yung pinakamalaking kabulshitan. Yung sinasabi nila na I don't care about human rights, tapos ngayon na sinisingil sila ng batas, ay parang wala lang. Sila pa yung galit na galit at gustong manakit. Oh, so ngayon, mayroon ding pahayag dyan si Bato. So, nasan yung pahayag ni Bato? Ito, yung ama mo ayaw pa din kilalanin ang ICC. Anyway, ito yung naging statement ni Senator Bato de la Rosa. So, basahin natin to mga minamahal. Sabi dito, ito, yan. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared once an arrest is issued, it's the Interpol job to serve it. Tama nga naman. Tama yun. Trabaho yun ng Interpol. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi na kaya mismo ng DOJ na pangalagaan ang rule of law. Hindi naman po sa panlalait sa ating sa ating justice system, pero yung punto dito, kung napakalakas ng ating justice system, dapat nakulong na kayo. Yun. Ayaw nyo magpahuli. So, ayaw madaan sa maayos na usapan, di idaan sa santong paspasan. So, sabi dito, ni Remulla, ito yung sagot niya, wala na tayong commitment sa ICC. Pero, sa Interpol, may commitment tayo. Real talk to. We value the Interpol over a lot of things kasi we have to protect our own people throughout the world. And the Interpol is very important to us in these regards. Nako, nangangatog na nga si Bato, pinangantog mo pa. Natatakot na nga si Bato, tinakot mo pa. Diba? Si Bato parang nagtatantrums na na parang hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Diba? Sabi niya pa nga, ayaw kong makulong kasi hindi ko na makikita yung apo ko. Yan yung sabi niya, ni Bato de la Rosa noon. Well, let's see. Patunayan mo yung sarili mo kung inosente ka. Kasi pasalamat nga kayo, dinadaan kayo sa due process. Samantalang yung mga pinatay ninyo, di umano, nung panahon mo, ninyo, ay hindi po dumaan sa due process. Diba? Hindi dumaan sa due process. Napaka-inhumane ng approach ninyo sa war on drugs. Buti nakakatulog kayo. Buti nasisikmura nyo yun. Buti nakakatulog kayo ng mahimbing, nakakain kayo ng maayos. Samantalang yung mga pamilya na sumisigaw ng hustisya, nangungulila sa kanilang ama't ina, sa kanilang mga anak, kapatid, dahil nga sa
inhumane na approach ninyo, sana man lang nafe-feel nyo yung wrath ng mga taong yun. Diba? Sana nafe-feel nyo yun. Masakit. Diba? Buti nga kayo, hindi din buhay ang kinukuha sa inyo eh. Parusa lang na makulong kayo. So yun guys. Oh, anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.